Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Teacher Laika, ang inyong guro ngayong araw. Bago ko sisimulan o tatalakayin ang aralin natin ngayong araw, nais ko munang malaman kung kamusta naman ang aking mga estudyante. Kayo ba'y okay lang? Kamusta yung mga pakiramdam? Magaling, ganun din ako. Masaya ako na ngayon ay may matutunan na naman tayo. Una sa lahat, bago ko sisimulan at bago natin alamin ang aralin natin ngayong araw, may mga patutunan muna akong sasabihin sa inyo. Ito ang magsilbing gabay natin sa klase upang maging mas epektibo ang ating klase ngayon at mas may marami kayong matutunan. Sa ating klase ngayong araw ay may mga tuntunin tayo na dapat sundin. Una dyan ay makinig ng mabuti. Makinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Pag ako nagsasalita ay makikinig kayo. Ganon din ako sa inyo. Pag kayo naman nagsasalita ay pakikinggan ko kayo. Pangalawa sa ating mga tuntunin ngayon ay pag may gusto kayong sabihin o pag tinatanong ko kayo at may sasagot na kayo ay itaas lamang ang inyong kamay para mapakinggan kayo. Pangatlo naman, irespeto ang bawat isa. Pag may nagsasalita, irespeto ang guro at irespeto ang klase, mga kaklase. Ngayon naman, tapos ko na ibigay ang aking mga tuntunin sa klase. Ngayon naman ay ating alamin kung ano kaya ang ating aralin ngayong araw. Kayo ba ay mahilig makinig sa mga kwentong tungkol sa pag-ibig, sa pamilya, sa laro, o kahit sa anong uri ng kwento? Okay, ngayon ay may pag-aaralan tayong kwento. Nais kong makinig kayong mabuti dahil pagkatapos nito ay magtatanong ako at kung sino ang makakasagot ay bibigyan ko ng isang premyo. Naintindihan ba mga bata? Ang kwento natin ngayon ay ang pinamagatang Si Lunti ang Palaka at ang Kaibigan niyang Daga. Isinulat ko ito mismo. Sa isang tahimik na lawa sa gitna ng dagat ng gubat, nakatira si Lunti ang Palaka. Siya ay may maliwanag na berdeng balat at mahilig tumalon mula sa isang lilipad na dahon patungo sa isa pang dahon. Masaya siya sa kanyang buhay, ngunit nag-iisa siya. Sino nga ulit ang maliwanag na berdeng balat at mahilig tumalon mula sa isang lilipad na dahon patungo sa isang dahon? Tama, si Lunti ang Palaka. Isang umaga, habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, may naririnig si Lunti ang Palaka na kakaibang tunog. Tuk, tuk, tuk. Napatingin siya sa direksyon ng tunog at nakita ang isang maliit na daga na nagtratrabaho. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Luntiang. Gumagawa ako ng bahay, sagot ng daga. Nais kong magkaroon ng masisilungan mula sa ulan. Bakit hindi ka pumunta sa lawa? Tanong ni Luntiang. Dito ay may dahon at mga puno na nakapagbibigay sa iyo ng proteksyon. Pero ayaw ko ng tubig, sagot ng daga. Natatakot akong malunod. So sino nga ulit ang nakita ni Lunti ang Palaka sa ilog? Tama, ang isang daga. Ngunit hindi naisip ni Lunti ang Palaka na may pagkakaiba sila. Masaya ang Palaka sa tubig habang natatakot naman ang daga dito. Bakit hindi tayo magkaibigan? Mungkahi ni Luntiang, makakatulong tayo sa isa't isa. Nag-isip si Luntiang. Pwede kitang turuan na masanay sa tubig at matutulungan mo akong gumawa ng bahay na matibay sa lupa. Napaisip ang daga. Sige, pero paano tayo magiging magkaibigan kung magkaiba ang ating mundo?
Nais ni Lunti ang palaka na maging kaibigan si Daga. Ngunit ang nasa isip ni Daga, paano sila magkakaibigan kung magkakaiba sila? Ang Daga ay takot sa tubig samantalang ang palaka naman ay gusto ito. Ngayon atin itong i-discover ano pa kaya ang mangyayari sa kwento. Mula noon, naging magkaibigan sila. Tinuruan ni Luntian ang Daga kung paano tumalon sa ibabaw ng tubig at huwag matakot. Sa kanyang pagtulong, natutunan ng Daga na hindi lahat ng tubig ay masama. Natutuwa siya sa paglangoy sa lawa kasama si Luntian. Samantala, tinulungan naman ng Daga si Luntian na gumawa ng isang maliit na bahay sa tabi ng lawa gamit ang mga sanga at dahon. Naging masaya silang dalawa at unti-unting nagbago ang kanilang pananaw sa isa't isa. So yun na nga, naging magkaibigan pala si Lunti ang palaka at ang Daga. Dahil nagtutulungan sila sa isa't isa. Si Lunti ang Daga ay si Lunti ang palaka, tinulungan niya ang Daga na lumangoy sa tubig upang wag na siyang matakot dito. Samantala naman si Daga ay tinuruan niya si Lunti ang palaka kung paano gumawa ng bahay sa tabi ng lawa. Ngunit isang araw, habang naglalaro sila, biglang umulan. Nakakabahala ang malaking patak ng ulan at nag-alala si Daga. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, sabi niya. Halika, sumama ka sa loob ng bahay na ginawa natin, sabi ni Luntian, at doon sa kanilang bagong tahanan, sabay silang nagmasid sa labas. Sa sandaling iyon, natutunan ni Daga na hindi siya nag-iisa at si Luntian ay napasalamat dahil meron siyang kaibigan na handang tumulong. So yun na nga ang nangyari sa kwento. Naging magkaibigan si Lunti ang palaka at si Daga. Ngayon naman ay magtatanong ako sa inyo. Ano kaya ang aral o ano kaya ang mensahe na ibinibigay sa atin ng kwento? Tama! Ang mensahe ng kwento o ang aral ay ang tunay na pagkakaibigan ay hindi natitinag sa pagkakaiba. Sa halip, ito ay nagdadala ng saya at pagtutulungan sa kabila ng mga takot at hamon sa buhay. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga bata? Magaling, mga bata, natapos na ang activity at humahanga ako sa inyong angking katalinuhan dahil ang dami niyong natutunan aral sa aralin natin ngayon. Tapos na po ang pag-aaral natin ngayon. Yun lamang po at maraming salamat po sa pakikinig. Mag-iingat kayo, mga bata.